The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90. Good morning to all our listeners on air and online. Yes, welcome to episode 4. Akalain mo yun, partner, episode 4 na tayo ng Techno Pitch on Air, making waves for Filmec Technology. Of course, only here on Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganan para sa Bayan. We are your host, Jet Subaba. And I am Jonna Paulo. We are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. And we communicate technologies that matter to the farmers and fisher folk. Again, you are tuning in to Techno Pitch on Air, making waves for Filmec Technologies. Ayan, kumusta? Kumusta, partner? It's been a while. Yes, partner. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-program. Yes. Kasi po sa ating mga listeners, kami po ay nagdaos ng aming 47th anniversary. Yes. At kami ay naging very busy. Yes, very involved. Very involved. Ayan, gusto natin kumustahin ang mga listeners natin on air and then online. Sa mga, syempre, unahin natin dito sa ating opisina. We'd like to say hello to our Filmec Director 4 na nasa ibang bansa. Yes. Saan man po kayo ngayon. Work-related travel. Yes, work-related travel. Director for Dr. Janisha G. Alvindia. And ang ating masipag na Deputy Director, Sir Joel Dator. Hello, nasa sir. Nasa Marinduque siya ngayon. Ayan, okay. oo. At lahat ng members ng Management and Executive Committee ng Filmec. Hello. At and syempre, ang ating masisipag na guards on duty, hello, and ating mga piloto na nakikinig. Yes, okay. So, syempre, sa mga taga-ACD, hello sa inyo. Hello, hello. Ayan, okay. And gusto rin natin mag-hello sa mga viewers natin sa ating, by the way, we're live via our Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Ayan, please like and follow. Yes, sa mga nanonood dyan, hello sa inyo. Alright, so partner, without further ado, sabi nga nila, ayan, ginagawa natin ang program na ito, itong Techno Pitch on Air, para i-communicate yung ating mga Filmec technologies, hindi lang sa ating mga technology adopters na, kundi sa mga would-be adopters, yung pwedeng mahikayat sa pamamagitan ng ating pagpipitch on air, na baka makita nila na angkop yung mga technology interventions or systems na meron ng Filmec sa kanilang mga operations. Kaya meron tayong Techno Pitch on Air. Tama ka dyan, partner. And through this program, malalaman nila lahat ng information tungkol sa technology. Yes. Ayan. We are also opening our hotline number. Ayan, ilista nyo po ha, 0962-119-7445. Ulitin natin ang hotline number ng Radyo Agri 90.1 sa mga nakikinig sa radyo and live stream, 0962-119-7445. Yeah. Kaya kung may questions ang ating mga listeners on radio, dyan po natin ipadala lahat. At sa mga comment section naman, sa online viewers, mag-comment lang po kayo. Okay. Or mag-PM sa personal Facebook ni Sir Jet. Ayan. Pero syempre, tungkol lamang po sa technology, ha? Yes. Okay. So, sa mga listeners natin at mga viewers natin, are you guys ready for our featured technology dito sa Techno Pitch on Air na ipipitch natin dito lang sa ating programa? Syempre, time check ay 10 minutes past 9. Ayan. Okay. Partner, handa ka na ba? Excited ka na bang past makilala? 11. Past 11. Yes. Yes, handa na ako. Pwede bang ipakilala na natin kung sino yung ating guest exciting for today? Yes. She is, partner, a passionate about sustainable agriculture and post-harvest innovation. Wow. She currently serves as a Science Research Specialist 1 at the Food Protection Division dito sa Filmec. Ayan. She holds a bachelor's degree in agriculture, major in agricultural economics, and a master's degree in crop protection, major in entomology from Central Luzon State University. Yeah. Her work is at the forefront of extending the shelf life of fruits and vegetables and advancing eco-friendly solutions in pest management through the use of biological control agents. Ayan. Yes. Driven by science and impact, she is committed to improving food quality, safety, and storage practices across the agricultural value chain. Ayan, wow, partner. mga karadyo agri, let us welcome, actually, she is
20 years in public service. Yes. Let's welcome our dedicated and hardworking researcher, Miss Vicky Mesa. Yan. Version Hello, ma'am. Okay. Welcome po. Ayan, ma'am, baka meron Papabatiin kayong natin. gustong, Miss Vicky, baka meron kayong gustong batiin online and on air, nakikinig, mga kapamilya niyo, mga office mates. It's your time, ma'am. Go. Ay, hello. Good morning. Good morning. Pananghalian na. Oo, malapit. Malapit na. At kinagagalak ko na mag-radyo ako dito sa ating 90.1 FM. Ayan, yung mga babatiin po natin. Binabati ko, shout out po sa aking FPD family. Oh, hello. Sa R&B, Film and Filmec family. Kay Mamia, Hello. na nasa Pagadian, na magre-resource speaker. Gusto sana niyang pakinggan ito. Pwede po siya manood ng live ngayon. Ayun, Live sabi stream. ko. At balikan, partner. Yes, at balikan. Ayan. At doon sa mga Tagalupaw, Okay, boses, pasok. boses, mga kapamilya ko dyan sa Lupaw, hello, hello. Okay. Mga kapitbahay ko, sabi ko makinig kayo. Ayun. Artista na si Ma'am Vicky. Dito na ako sa radyo. Okay. Meron pa po ba kayong gustong batiin? Mukhang may listahan talaga si Listahan si Ma'am, Miss parang Vicky, first page oh. pa lang yun Kaya na nga, sabi ni Ma'am. Eh. Yung aking asawa dyan, yung aking anak si Denise Faith. Hi, Denise Faith. Yan lang po. Okay. Thank you, Miss Vicky. Okay, so I'm sure yung mga nakakita ng poster natin about biological, ang topic natin today is biological approach in storage pest management. So I'm sure yung mga may warehouse dyan ay interested to listen na sa ating diskusyon ngayong umagang ito. So unahin muna natin na kilalanin pa muna natin yung ating speaker. Miss Vicky, pwede po bang magbigay kayo sa amin ng ilang background? Ano ba yung mga routine ninyo dito sa Filmec? Ginagawa niyo yung mga klase ng trabaho dito sa Filmec bilang SRS-1? Okay. So ako ay isang Science Research Specialist 1 sa Food Protection Division. At yung aming general function ay nakatuon doon sa pagbuo, pagsusuri at pagsasagawa ng verifikasyon ng mga teknolohiyang makakalikasan at maka-ekolohiya or ecosystem na naglalayong mapanatili ang kalidad, mapahaba ang shelf life, matiyak ang kaligtasan at mabawasan ang pagkalugi ng mga produktong pang-agrikultura at pangisdaan. Ayun. That's nice. So ako po bilang bahagi ng research team ng FPD ng experts sa post-harvest entomology at pest management na tumututok doon sa mga post-harvest losses, particular sa grain storage. Isa po sa aming layunin ay mabawasan yung pinsala mula sa mga peste sa mga warehouses or imbakan. Gamit yung mas ligtas at sustainable na teknolohiya. Ayun. That's nice. Very interesting, no? Diba? Parang ang iniisip lang natin paano kumain, ganyan. Routine lang. Oo, gano'ng karaming kanin, no? Yes. Pero sila, ito yung mga heroes natin protecting Yes. our grains, specifically daw sa storage. So Nakita pagpasok natin nyo, bigat, everyday, ano yung mga routine nyo dito? Nasa table ba kayo? Laboratory? Laboratory works. Usually, ilang oras kayong naglalab? From minsan, mag-start ako ng 9 to 12. Then, babalik ako ng mga 2 hanggang 4. Oh, I see. Depende sa activity doon sa laboratory. Ayun. Okay, I see. Parang half ng araw ni Ma'am ay nasa lab. So ano pong mga ano nyo doon, mga attire nyo pag nasa laboratory? Meron kayong mga PPEs, ganyan? Naka-laboratory gown, merong face mask syempre para doon sa protection na ma-inhale mo yung mga allergens doon sa laboratory kasi ang hinahandle namin ay mga insekto. Ayan. So mga maliliit, mga pang... Maliliit. Oo. Maliliit pero
Malupit. Malupit. Mga level na Ant-Man, ganyan. mga sa mga youngsters, mga youth na nanonood ngayon. Alam nila yan. Ganito yung klase ng work. So si Filmec is not just mechanization, may mga biological na work din tayo. So, Ayan, kaya mahalaga ito. Okay, sige. Ayan. Ituloy na natin sa main natin na topic. Nakilala ayan. na natin si Miss Vicky. Ngayon naman ay unti-unti na natin, partner, kilalanin ang ating future technology. Ayan. Ano naman po, ma'am, ang karaniwang nagiging problema na kinakaharap ng industry sa pagpapalay pagdating sa storage ng grains? Alam po natin na pagkatapos ng anihan, so isa yung pinakamalaking problema ng ating mga magsasaka at yung mga member ng cooperative ay yung pagkasira ng kanilang mga ani. Okay. Habang ito ay iimbak pa lang. Yan. Pero bago pa man iimbak, ang palay o mga butil, isa sa mga unang hakbang ito yung pagbilad o pagpapatuyo. Mahalaga ito kasi dapat ay mapababa yung moisture content ng ating palay ng 14% below. Bakit po? Para maiwasan ang pagkakaroon ng amag o molds. Ito kasi ay pwedeng magdulot ng fungal at bacterial contamination. At kapag hindi maayos yung pagpapatuyo, mas mabilis masira yung ating palay. At kahit maigsing panahon lang yung ating pag-store o pag-iimbak ng ating palay, ay maaari na itong ma-infest ng mga peste. Dahil sa loob lang ng ilang linggo, so linggo lang, pwedeng bumaba agad yung kalidad at timbang ng palay, bigas o mais na ating i-store dahil sa mga peste. Ayun, napaka-crucial talaga ng pagpapatuyo pa lang, partner. Marami ng losses, no? Yes. Nakikita ang losses. So karaniwan nating nakikita yung mga insekto doon na magi-infest doon sa ating grains ay yung merong weevil. Ang tawag natin kasi mga bukbuk. Bukbuk. Or Okay. ang term nila bukbuk. Pero kung sa atin na technical, tingnan nyo na weevil, grain borer, grain beetle. Ito po ay napupulbos nila yung yung mga bigas or palay. Yung grain borer, sila yung Bumubutas. doon sa grain. Buo siya, kayang-kaya niyang ubusin yung buong grain. Kaya nilang pasukin yung sako, ma'am, no? Yes. Parang napaka-highly visual sa akin. Diba? Oo. Yung pag-explain ni ma'am. Actually, naisip ko, dapat gumawa tayo sa ACD ng comics tungkol dito. Oo. mga villains pagdating sa rice. Sige ma'am, continue. So, ito yung maliliit na peste na kumakain nga na sumisira ng ating mga nakaimbak na butil. So, kapag nangyari ito ay nagre-resulta na bumababa yung kalidad. Kundi nawawala rin yung nutrisyon ng produkto at posibleng panganib din sa kalusugan ng mga mga consumer, kasama tayo doon. Yes, so, Siyempre. So, ano po yung resulta pag nasira? Nalulugi na yung ating mga magsasaka kasi bumababa yung presyo ng produkto at apektado rin yung kabuhayan ng buong kooperatiba. Halimbawa, member ng cooperative na nagpo-produce ng palay. Kaya malaking bagay po yung magkaroon ng maayos at ligtas na paraan ng pag-iimbak. Lalo na kung matagal-tagal yung pag-i-store ng grains. Okay. So, kailangan talaga. crucial talaga, Yes. partner. Oo, ang storage. Kasi even, sabi ni ma'am nga kanina, abot sa consumers, and even dun sa income din. Kasi quality and quantity, both Domino magkakaroon ng effect losses. na. Oo. May epekto. Nice. Okay. So, yes, ito po yung nakikita natin na problems. Okay, dako tayo dun sa mga karaniwan na ginagawang solution, maybe commercially available or mga commercially parang known na mga practices. Ayan, mga talamak na ginagamit o ginagawa upang ma-address yung mga pest storage. Ano po yung, pwede nyo po kami bigyan ng idea, ano po ba yung mga usual na ginagawang application or solution sa mga ganitong pest storage? So, sa kasalukuyan, yung common ay ito yung pinakakaramihan o common na ginagamit ng mga nagmamanage ng warehouses natin.
yung mga pest control officers, at mga magsasaka o mga kooperatiba. Ito yung paggamit ng chemicals. Chemical-based, no, ma'am? Chemical-based, chemical fumigation. Pinufigate nila. Ang particular dito yung phosphine gas. At mga insecticides, ini-spray nila, may dust, ganun. Bilang pangunahing paraan para kontrolin yung mga pestis sa imbakan. Kasi ito yung pinakamadali at saka pinaka-epektibo. Available, at syempre. available na. Yun. Available na siya sa market, mabilis. Mabilis din yung epekto at madali din gamitin. Pero may mga pagbuksa. kaukulang panganib, ma'am, Ay, dahil opo. chemical-based. Pero ito ay may seryosyong limitasyon, may limit. Sa una, merong health risk talaga. Bakit po? Ito po ay may health risk sa mga taong nag-a-apply. Di po ba yung mga nag-a-apply? O kaya yung mga nakakalanghap ng mga chemical na ito. Lalo na kung ito ay hindi maayos yung paggamit. Hindi maayos yung Pag-apply. At saka yung kung walang protection. yung walang PPE. Yes, Kasi oo. nakita naman natin yung ating mga Di ba, ma'am, sa ano lang naman? use, mga gumagamit. Minsan, nakaganyan lang ng damit. Yun, hindi siya Sino-shortcut din ng mga PPE. So, na-address mo nga yung pest, pero nasama ka sa Na-compromise ng health mo. sa health. Hindi natin gusto yun, syempre. Pangalawa, dun sa mga insidente, may mga insidente rin na nagkakaroon na ng resistance, yung mga peste. So, ibig sabihin nito ay yung hindi na sila, Na-immune na sila, ma'am. Yun, hindi na sila mapuksa mga chemical na ito. Nagkaroon na sila ng resistance. Kahit paulit-ulit pa yung gamit mo ng pesticide na to, hindi na sila. Kahit tumatapang pa yung concentration. Ito ay batay din sa ginawang pananaliksik ng PhilMec. Meron namang pruweba. Ayun, syempre. So, meron tayong scientific evidence. Okay. Bukod dito, yung environmental concerns natin. Yes. Di ba? Oh, yes. Dahil maaaring magdulot ito ng makukontaminate yung ating pagkain. Ano pa? Yung paligid natin. Yes. Madadamay naman. Yes. Okay. So, may mga carbon emission. Yung carbon footprints. Ayan, carbon footprints. Kasi nga, ano yan, pagdating sa environment, yung carbon actually, specifically mga greenhouse gases, natatrap niya yung heat dun sa ating mundo. Kaya nagkakaroon ng global warming or climate change. Yes. Pero, apektado. tayo. Ang dami na nating na Based on natutunan. research. Oo. Pero may mga ilang alternative din naman na ginagamit tulad ng hermetic storage system. Ayun. Ito yung kung saan yung ating palay, kinukulong nito yung airtight containers. Ayan. Para naka-vacuum seal. Para yung peste wala siyang source ng oxygen. Okay. Mamatay. Yun. Kaya lang ang challenge na to ay yung hindi ganong accessible yung facility. Bag. Meron ding mga iba na na-observe kami doon sa warehouse. Gumagamit din ng mga botanical repellent. Ganon. Yung mga halaman. Yung mga dahon-dahon. Ayun, so sa paligid, mga lemongrass. Yung mga ganon. Pero maliit lang yung niya. Yung efficacy. Percent ng paggamit. Kasi lalo sa warehouse mo, malaki ang bulto. Pero natural. Yun, pero meron din po. Mga maliit na porsyento. Ayun. Ayan. Okay, sige. So marami na natutunan. No? Sana may nakikinig din ng mga students. Para nakikita rin nila. Especially, siyempre, mga farmers natin na may mga warehouse. So, yun pala yung mga ilang mga ginagamit na natin ngayon. Prevailing. Na common. Yes. Ayan. Dumako naman, ma'am, tayo sa part po natin. Ano naman po yung biological approach na ginagawa ninyo ukol sa storage pest management? Yan yung meat ng ating discussion. Intro pa lang yung kanina. Ayan. Kaya ngayon nga, yung may mga hakbang na rin sinusulong tulad nga nitong biological control method para maging mas ligtas, sustainable, at epektibo yung storage pest management. So sa PhilMec, dito po sa atin ay nagsagawa na isang environment-friendly na paraan ng pest management gamit yung biological approach. Ito nga yung, ano ba ibig sabihin nito? O gumagamit tayo ng natural
nakaaway ng mga peste. Ayun. Natural. Insekto, laban sa insekto. Ayun Diba? na. Talagang nabubuo talaga sa isip ko pang movie Parang hero na to eh. Oo, Oo. 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 Para kontrolin yung mga peste sa imbakan ng palay, bigas o kaya mais. Hindi po ba? Particular po natin ginagamit yung isang biological control agent. Na tawagin natin siya sa pangalan. Ayan, ang hero. Ang Ayan hero. na, ang ating hero for Ang today. bida. Yung Xylocoris flavipes. Ayan. Okay. Ano po, ilista nyo yan ha, mga karadyo agri. Magpapaquiz kami. Paulit nga po, ma'am. Medyo baka hindi na-gets ng ating mga Xylocoris. Xylocloris. Xylocoris. Coris. Yeah. Flavipes. 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 O mas kilala Bilang warehouse pirate. Ay, Yun. Warehouse napakabidang-bida pirate. ng Warehouse pirate bag. Parang pwedeng pang Pangbida, ano talaga, no? Isa po to isa na insect predator. Predator po siya. Panlaban. So pirate medyo sa mga movies Ayun kontrabida yung mga Kontrabida pirate siya pero eh. ito savior siya. Savior. Insect Good predator pirate siya. bag. Okay, sige. Pero ito ay safe naman po ito sa tao at saka sa hayop. So, wala po itong content na nakakalason or ano pa man. At wala din itong iniiwang residue sa produkto. Ayun. So, yung mode of action niya, ano ba yung ano? Ayun, kung Mode of- paano ba siya Lumalaban. lumalaban. Ayun, paano ba siya pumupuksa. Ito yung piercing sucking. Yung tinutusok muna niya yung larva at saka yung egg. Sa egg pa lang, ma'am, at saka larva. Tsaka egg. Umatake Pinupok na siya. sana. Hindi na Oh, dumadami, nice. no? Hindi na. Oo. So, yung larva or egg ng mga peste natin doon sa imbakan ng ating mga grains ay anong tawag dyan? Tinutusok niya at saka niya sinisip-sip. Sinisip-sip. So, yun, mamamatay na siya. Ayun. So, may mga doon sa pag-aaral na ginawa, merong 3 yung species. Ito nga yung grain beetle, flower beetle, at saka yung lesser grain borer. Yung 3 ito. Ito yung bahagi ito ng tinatawag nating integrated pest management. So, isang holistic approach na kung saan layunin natin na mabawasan yung paggamit ng chemical or pesticides habang minimaintain natin yung kaligtasan ng produkto nung tao, syempre tayo at yung mga nakapaligid o yung kapaligiran, yung environment. So, sa madaling sabi, tinutulungan tayo ng kalikasan din mismo, di ba? Ang bait ng Diyos. Yes. Para protektahan ang ating mga ani sa mga ligtas, mas malinis, at mas sustainable na. At paraan. epektibo. Epektibo. Yes. So, Yan. ayun. Okay, so ganun siya Mag-work. somehow na kwento na. Paano siguro maganda i-describe pa ni ma'am sa atin paano siya mag-work, paano siya gagamitin. Dumarating lang ba itong si pirate bag sa mga warehouse o meron tayo how do we apply yung kanilang pagiging effective na pagpe-pray ng mga At paano kinukolektong bidang to? maganda yan. That's something na very interesting, no? Paano ba hinuhuli ba muna ni Miss Manuman. Vicky ito? Saan niya Personal. hinuhuli? Personal. Inaalagaan ba niya to? Paano niya pinakakawalan ito? How it works, ma'am? Okay. Sa isinagawang field testing ng PhilMec doon sa 2 region ng ating bansa, Region 1 and 2, nagkanda kami ng field testing. So, itong Xylocoris flavipes ito naman ay meron na talagang nakalagay dyan, di ba, natural enemy nga siya. So, ngayon, dahil pinag-aralan, meron kaming meron kaming alaga ito sa laboratory. Naku. Nagdala po ba kayo? Nasa bulsa niyo po ba ngayon? Wala naman. Meron kaming, pinadadami namin ito upang i-test nga doon sa field. Yun. Nag-aalaga sila, ma'am. Pinadadami namin ito. So, ang resulta ng Xylocoris flavipes, ito yung kaya niyang makita o kaya niyang ma-detect kung asan yung insekto. May instinct siya, ma'am. May instinct radar siya. oo.
So, kaya niyang ma-detect yung peste ang layo nito ay isang 1 meter linear. Isang metro ang layo. So, kaya niyang ma-detect sa loob lamang ng around 24 to 48 na oras. Yung ginawa naming experiment, nagpakawala kami dito, tapos yung nabandaron yung kanyang 1 meter away yung kanyang peste. Ayun. Kaya niyang malocate, mahanap. So, nagpapakita ito na ang predator ay kayang puksain ito yung residual infestation. Di ba yung may mga natira ng mga insekto pagka nagkaroon ng operation sa warehouse, hindi ganong nalinis kasi may mga crevices, yung mga singit-singit. Hindi syempre ma-reach na ng... Hindi ma-reach ng chemical. Yun, doon siya pumupunta rin. Possible doon pumunta yung mga insekto. At kung pinakawalan mo itong Xylocoris flavipes, ay kaya niyang puntahan kasi nadidetect niya kung nasaan. Saan nagtatago yung kalaban. Diba? Mas magaling siya sa chemical, no? Talaga, oo. Yun. Hindi niya tatantanan. Parang si Mike Enriquez. Tapos, nagkaroon din kami ng dalawang, meron po kaming dalawang paraan din ng application para naman puksain ang insekto na nasa loob naman ng sako ng mga butil. So, merong, yung una, so bago namin pinakawalan yung insekto, meron kaming yung kanyang flavipes, meron kaming bag o sako na infested ng 3 species ng insekto. Yung mga nakapasok na sa loob. Meron na nasa loob. So, ang una namin ginawa ay nagpakawala kami ng ex-flavipes dun sa labas ng sako. Oo. Tapos, yun, kayang-kaya nitong pasukin yung loob ng sako at hanapin yung itlog at larva ng mga ito. Ayun, kaya niya ring nasa ibabaw siya. Kahit Kaya sa niya gitna pa yan ng mag-penetrate. sako. So, yung pangalawa naman, yung paggamit ng delivery system, sinubukan din namin na yung mismong predator o Xylocoris flavipes ay ilagay direkta doon sa loob ng sako. So, nakita namin na sa parang ito, mas mataas yung kanyang porsyento ng pagpuksa. Pag direct mo. Direct. I-apply. At nakita rin namin na nakakapagparami din ito, yung dumadami siya doon sa loob mismo na nagre-reproduce na siya doon. Kasi yung kanyang food ay available. Yung mga gano'n po dumami? Gano'n sila kabilis dumami? 18 to 21 days. O, di ba wala pa isang buwan? Okay. Less than isang buwan. So, Meron na po siyang, ba sila? ay, kaya lang naman ito, male and female. Hindi may- siya Dapat. partino. Yung napawalan nila, ma'am. Dapat may male at saka female. Para mag-reproduce. Okay, nice. Yun. Gano'n po kadami? Ay, sige. So, sa inaalagaan natin, ma'am, ilan po yung babae doon? May male and female doon. Yung namang, hindi namin binibilang kasi makita mo. Pero, partner. Masyado lang maliit kasi. pero ma-identify. Paano Using sa microscope. Ay, microscope. Ayan, ba? sabi sa'yo, So, partner. pang magsisensus ka sa kanila, okay, pila, yung microscope. Mga babae. Oh. Ayun. That's nice. Okay. Microscope. Para siya, mag-reproduce. Gaano po kadami yung itlog po ba? O ano? Sa bagay, insect sila. O, itlog. Oo, itlog. Kasi ang itlog niya ay maabot ng 20 plus per bawat isa. Oh. 24 to 36 per Kada egg. batch, parang ganun. Tapos gaano po katagal mag-develop yun into another Xylocoris? Ay, another Maging fully developed Xylocoris. hanggang 21 days. So fully 80 developed na siya. Nymph na siya. Okay. From egg, nymph na siya agad. Hindi na siya maglalarva. Ayun. Yung itong Xylocoris natin. Ayan. At Hindi na siya makakapagtrabaho siya agad, partner. Kasi magugutom siya. Magugutom siya. Pagka in a week, hindi, lang siya 5-7 hanggang 18. Yung 18 kasi yung pinaka-maximum. 18 to 21 days. Ayun. Yun na po yung fully mature. Yung fully. Pwede Pero na siya. yung nymph,
makain na siya. Ayun. Siyempre, Pwede na siyang tumulong. tumulong. Mapuksain. Tulong siya sa mommy niya. I can sense one there. Ay, napaka-beneficial nitong... Susugod na sila. Oo. Susugod na sila. Ayun. Pwede talaga to pang Comics. children's Oo. comic. At saka ang isang adult predator, yung Silochoris, kaya niyang i-prey yung minimum of 8 na egg or larva. Sa isang... Ay, 1:8. 1:8 minimum. Isang atake. Isang atake, kaya niya. Kasi isang araw po, kaya nilang ubusin ng isang tao. Ng isang Sa isang minimum of 8 prey. Insekto. Dahil kinakain niya. 1:8. Yun yung... Gaano po sila kadalas kumakain sa isang Daily. So pag naka-8 sila, okay na yun? Is that enough? Or Full na siya sa maghahanap isang ulit? araw. Full, minimum yon 8. Dun sa aming research. Minimum niya 8 na kayang. Grabe, no? So kung ilan ba na-egg ng 24, di tatlo lang yon, tatlo. Ayun. 24, kaya nang pumatay ng... Yan. Ano-ano ma'am yung mga prey niya na peste? Yung Ayun. madami. Ito yun. Gusto mo ba? Oracephilus surinamense. Ayan. Yan, Oo. grabe. No, Tribolium castanio. Ayan. Magpapaquiz tayo ma'am sa mga... Oo, sige. Rhizoperta dominica. Ayan yung mga tatlo lang na tinasna. Scientific names. Scientific names. Kaya din niya yung Lepidopteran, yung mga moth. Ayan. Pero larva din, egg and larva. Doon sa stage na yun. Yes. Na So hindi na sila maging moth. Hindi na siya. Oo. Pero itong moth, hindi nila kayang anahin. Hindi. Ang kaya lang po ay yung egg at saka yung sa adult partner, hindi niya nakaya. Okay. Ito po ba ay nagiging din, itong mga moth? Ano pong nagiging cost nila sa storage ng grain? Oo, naninira din ito, yung kanyang larva. Okay. Yung larva ng moth. At saka, syempre, yung nagiging, din siya, residue. Ano ba yun, yung parang kalat doon sa... Okay. Sa greens. Meron po tayo on screen. Ayan, sa Ayan mga pala, nasa live stream, nakakuha tayo ng photo. Can we make it full sa ating... One is to 8. Oo. Saan po karaniwang nakikita yung mga pirate bug po natin? Doon sa mga... Bukid din po sa storage. Sa storage. Basta merong insekto, meron din siya. Doon lang siya parang, yun na ang habitat niya pala sa mga storage. Okay. Sa mga greens. Sige, so ganun siya nag-work. Okay? Ayan. Gano'n naman po ito ma'am ka-epektibo base sa resulta ng pag-aaral ng PhilMec? Ayan. Ano ba yung nakita natin na epektibo to? Batay po sa pag-aaral namin at ng dalawang magkasunod na field trials, napakita po nito na mataas nga yung kanyang antas ng pagpuksa sa peste sa imbakan. So meron siyang 50% pataas, 50 to 98% ng percent suppression. Yung masusuppress niya, hindi nadadami yung peste. Okay. Doon sa dalawang method, yung nilagay mo doon sa ibabaw at saka doon sa direct doon sa sako. So, 50% pataas yung kanyang suppression. So, hindi nababawasan, hindi siya dumami. Ay. Yun. So, 50%. Okay.
50 hanggang 98. 98. Ito po Yes. yung percentage ng Pagkapuksa. Pagkapuksa. yung nakapupuksa nilang Yun, pest. So kasi naglagay kami doon sa sako ng may known number ng insekto. Okay. So after a month, in-evaluate namin. So nakita namin na yung peste na inilagay namin doon, hindi siya dumami, na suppress siya. Compare, may comparison kasi kaya nakita namin. Compare doon sa hindi namin nilagyan ng Xylocoris. So halos naubos talaga yung laman ng... So hindi siya dumami. Na-stop agad. Na-stop kasi nga nakain niya yung mga egg and larva. So pati yung grains, medyo mas ano po yung walang Xylocoris. Yung grains naman kasi hindi kakainin nung Xylocoris. Hindi sila kumakain ng grains. Ang kinakain lang ng Xylocoris ay mismong peste. Peste lang. So safe yung ating mga So mas marami po ring na-save. Ibig sabihin kung marami rin siya napatay, marami ding hindi nasirang grains. Pero yung wala na Xylocoris, ito yung medyo na-damage talaga. Damage siya. So sa lalagay nyo na certain number per sack, sa loob pala ng sack ito. So namatay po ay halos nasa 90%. 50 to 90%. 50 to 98. Okay, 98. 98%. Which is very effective talaga. Maraming masisave. Maraming nice. Ayan, partner, may nag-ask ng question sa ating text hotline. Text hotline na. By the way, ulitin natin yung text hotline natin sa mga nakikinig po yan dito. Yan. Lalo na kung may mga nakikinig sa inyo, mga businessman, mga rice millers, kanyan. So, text lang po kayo sa 0962-119-7445. Yes. Ayan. Sige, ano yung tanong ng ating texter? Galing po, pinadala po ito galing sa ating hotline. Ayan. Ano naman daw po, ma'am, ang nakikita niyong potential na impact or halaga nito sa industriya ng pagpapalay sa pangkabuuan? Sa pangkabuuan. Yes, ma'am. So yung teknolohiyang ito ay may ano ba tawag dito? Malaking maiaambag sa industriya ng pagpapalay. Lalo na sa aspekto ng pest management dun sa storage or sa imbakan. Sa una, maaari ito magsilbing epektibong alternative, di ba? Alternatibo sa mga synthetic chemical or mga insecticide. Sa halip na gumamit tayo ng fumigants or pesticide, so pwede natin gamitin itong biological control na Xylocoris flavipes. Okay. So kahit nga yung residual infestation o yung mga natitira pang mga peste doon sa warehouse ay kaya nitong puksain. So pangalawa, ang teknolohiyang ito ay environmentally friendly. Siyempre, environment friendly kasi natural siya Dahil hindi ito gumagamit ng chemical, so maiwasan natin yung residue doon sa product natin. At kadalasang problema sa mga chemical na ito yung residue nga. Sa ganitong paraan, matutulungan natin ang ating mga magsasaka, mga kooperatiba na nag-iimbak ng kanilang palay. So, na ma-maintain yung kaligtasan at maitaas yung kalidad ng kanilang produkto. At syempre, ito ay mahalaga sa kalusugan natin bilang consumer. At sa market, sa merkado. So, sa pangkalahatan, ito ay isang ligtas na solusyon na makakatulong sa pag-unlad ng industriya ng bigas natin sa ating bansa. Yun. Nice. Napakadami ng benefit. Diba? Oo. Parang buong value chain, no? May impact siya talaga. Tama. Meron lang po akong siguro na-miss ko lang kanina or baka minsan kasi may memory gap na rin ako. Miss Vicky, dun po saan nga po ito, kunyari ako po ay may warehouse at gusto kong i-apply yung ganito nga po. Saan nga po nakukuha ang mga Xylocoris flavipes? So, kasi tayo ay meron ng pinapadami diyan sa laboratory. So, pwede tayong magturo kung paano mag-produce. Ayun. Saan po ito nahuhuli? Or yung natural habitat nila, ma'am, nasa?
Sa mga warehouse. Warehouse din. Meron Din din. ang warehouse. Kasi minsan bumili ako ng bigas. Merong naiwan doon sa isang lagay sa sako. Pagtingin ko, meron siyang kasi Ayun. merong insekto doon. Ibig So, sabihin. makikita rin sa ating surroundings. Ayun din. So, saan may Sa insekto, surroundings lang. Okay. Nandun siya nandun din. siya. Kasi yun yung pagkain po niya. Opo. Insekto. Tapos kino-collect niyo po ito by, paano siyang kino-collect? Ay, kinokollect namin using Yung mga... ng mga gamit kaming pag-collect. Ayun. At pinapadami na. So sa mga palayan din po kayo naghahanap ng ganito? Nakakahanap? Sa Sa warehouse. warehouse. Sa warehouse talaga. Warehouse. Wala siya sa palayan. Okay. Kasi ang gusto niya ay yung mga nakaimbak. Okay. O talagang Wala siya sa production. Parang ang kulit ko kasi. Sa palayan po ba? Hindi, sa warehouse. Tama na naman. Paulit-ulit ka naman talaga, partner. Ayun. Okay, sige po. Ayan. Sa warehouse partner. Sa storage ng ating Nakayang Grabe. Natatawa talaga ako. Okay, ma'am. Sige po. Ayan. Yung mga bloopers natin, napakadami. Anyway, napaka-rich ng ating Meron po ba kayong mensahe or rekomendasyon sa mga lalo na po mga FCAs, mga farmers, o kaya mga rice millers na baka hindi nila alam to, tapos talagang fumigation yung ginagawa, chemical Yung the old application. ways pa lang din. Oo. Ano po masasabi natin or So, masabi po na itong ating pirate bag, warehouse pirate bag, Xylocoris flavipes ay malaki yung potential nito, lalo na dun sa mga kooperatiba, maliliit na magsasaka. Ito yung na mga nag-i-store. Ang mahalaga kasi ito ay mga nag-iimbak. Nag-imbak man siya ng 3 to 4 months, ay kaya pa rin protektahan nito. Kasi in a week nga, ilang linggo lang, Dumadami na agad. dumadami na agad. So, yung 3 months, madami na pong yan. So, kaya po insekto. palang ganun katagal, no? 3 to 4 months. Pwede, Protect kaya. nila. So, kasi ito ay ligtas. So, makakalikasan, di ba? Yes, Makakalikasan tayo at maaaring makatipid sa gastos kung pang matagalan. Ayan. Ito ay makakatulong din upang magkaroon o makamit natin yung food safety standards natin. Para po sa ating mga FCAs, may mga warehouses na nag-iimbak, ang kanilang mga palay, mais man o bigas, ito po ay ini-encourage ko po. Kung po kayong mga nakikinig. Ayan. At nabanggit nyo kanina, ma'am, pwede nyo silang turo. Opo. Pwede po namin kayong turuan kung paano magpadami. Yung kanina, yung paulit-ulit. Okay. Ayun. So, pagka meron pong mga interested, bukas po ba ang opisina ni Miss At Vicky? paano? Paano Ayan. na At ang ma-avail? FPD. FPD. Ayun. Susulat po Kung ba sila? sa mga gusto mag-adapt po, di ba ang umpisa po nito ay kailangan po nating sumulat sa ating director for ng field. Dr. Janisha G. Alvin. Para sa assistance. Oo. Para sa assistance. Ang exciting nito, parang maganda na opportunity, no? Parang gusto ko din makita, ma-document din sana natin sa ACD. Oo. Actually, talaga kanina pa, kinikwento pa ni Miss Vicky kanina pa. Na-amaze tayo, no? Oo, tsaka parang nakikita ko yung mga visuals na parang nakikipaglaban tayo, tutusukin niya, tapos isipin niya gano'n. Parang gano'n naisip ko parang Pa-comics. something na interesting din. Siyempre, meron tayong Y4M na program. So, maganda na may mga biological din na mga katulad nito. Di ba? Na yun yung mga heroes natin pagdating sa hindi lang dapat dependent sa chemical. Yes. Yes. Sige, ma'am, meron po ba kayong gustong huling mensahe sa ating mga At viewers? may babatiin pa po. O, mga babatiin, Ayan, ganyan. mga hindi nyo nabati, ma'am. Yes, especially yung inyong mga loved ones, ganyan. Ito po tandaan po, ang tamang kaalaman at teknolohiya ay susi sa mas ligtas
mas malinis at mas maunlad na pagsasaka. Ayun, Napakaganda. 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 Nako, dapat maulit to, ma'am. Hindi po itong huli Oo. na kayo ay maging guest namin. Ang susi pala sa ligtas, tama, ang Ayan. tamang Teknolohiya. Ayun, partner. Ang ganda, no? Hindi lang mga hardware ang meron Yes. ang Filmec. Oo, maganda yun na to take note sa mga listeners natin. Masaya lang talaga kami. Pasensya na sa aming pagtawa-tawa dito. Masaya tayo. Pero kung makikita po ninyo, hindi lang po kami nagde-deploy ng mga machines. Hindi lang po si Filmec ay mech. Meron tayong mga post-harvest na mga meron tayong ginagawang actions or activities pagdating sa interventions pagdating sa post-harvest industry. So isa nga po ito yung how we protect the food, how we ensure that our food will really, especially rice, will really reach our consumers in a safe, Safe. in a Tama. safe and effective way. So, isa po ito sa mga biological natin na approach na talaga namang akma and sustainable kasi in a sense na especially at this point, di ba Miss Vicky, na hindi na concept ang climate change eh. It's really happening. We are really experiencing. So, sana marami ang magkaroon ng interest. Kung hindi nyo po ito napanood, i-replay nyo po ito, panoorin po ninyo, and you will really see something interesting, something na may malaking potential, especially not just impacting your production, the way we produce our food, store our food, but also even our health and our environment. It is really syempre. impacting Tama. very positively. Kaya grabe, saludo ako sa Food Protection. I really appreciate them now. Na I appreciate them before, pero I appreciate them more. Yes. Paano yung ginagawa nila? Ang bigat pala, no, partner? From 9 o'clock to 4 po ba yung to 2 2 o'clock yung paglalaboratory nila, and grabe. Sulit lahat ng ginagawa nila. Can you imagine, bibilangin mo yung ilan yung kinain niya, di ba? Oo. Mahirap ng trabaho Sa nila. mga field testing. So, yeah, sa mga students dyan, sa mga youngsters, sa mga youth na nakikinig, Gen Z, mga millennials, Gen Z, mga Generation A, ganyan, mga Alpha. A to Z. Lahat kayo na nakikinig dyan, na if this interests you, so ganito po yung mga scientists namin. Si Miss Vicky is one of our, could be future scientists, no? Yes, Kasi tama. napakaganda ng kanilang mga ginagawa for our protection. So, meron ka pa bang ilang mga Ayun. takeaways sa ating or Ayun, ma'am. Magpasalamat tayo, syempre, Yes, partner. oo. At pinaunlakan tayo ni Miss Vicky. sa short notice natin, grabe, Yes. napaka-prepared. She came prepared this morning. Klarong-klaro ang Yeah, lahat. and we learned a Oo. lot from Miss Vicky. Yes, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlaki sa. Sana hindi po ito ang huli. Oo Sana naman. kayo madala. Ayan, masaya lang po tayo dito. We wanna make you feel at ease and comfortable. Ayan. So yeah, we hope na you had fun sharing information. Yes, masaya ako. Hindi po itong huli ha, mauulit pa po Oo ito. naman, oo. Sabi ng boss ni Miss Vicky, si Miss Mia, Susunod si na Vicky si Ma'am. ulit, si Vicky. Magaling pala si Ma'am Vicky Opo. sa ano. Thank you very much po. Ayan. At sa lahat po ng tagapakinig, maraming salamat sa inyong time. Gusto mo namin kayo makasama pa ng mas mahaba pang oras. Ito lamang po ay nakalaan po sa atin for our Techno Pitch on Air. Yes, ayan. This has been your program host, Jet, and Jonah, for Techno Pitch on Air, making waves for Filmec Filmec Technologies. Technologies. We'll see you again Next Tuesday. Tuesday, Only yes. here at Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganahan para sa bayan. Bye!